Panibagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Dalawang sundalong Pinoy ang sugatan matapos silang paluin ng sagwan at bato ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ipoprotesta raw ng Department of Foreign Affairs ang anilay hindi katanggap-tanggap na ginawa ng China laban sa mga sundalong Pinoy. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard. Habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat, gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured, yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ang kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nakatakdang pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng China sa Ayungin Shoal. Lalo lang daw nitong pinalalala ang tensyon at peligro sa gitna ng dagat. Kinundin na rin ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang anyay delikado at mapang-udyok na ginawa ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Nakikisa raw ang Amerika sa Pilipinas sa panawagan nito na itigil ng China ang kanilang iligal at agresibong gawain sa South China Sea. Ang Chinese Embassy naman, naglabas din ng sarili nilang kuha ng insidente. Ayon sa kanila, mga Pilipinong sundalo raw ang naunang nanghampas gamit ang mga sagwan at mahahabang stick. Kaya wag daw baligtarin ng Pilipinas ang naretibo. Muli ring iginiit ng Chinese Embassy na bansa nila ang may karapatan sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Zhao.